the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now.
puso ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Dalangin namin ang isang matabang puso kung saan ang iyong salita ay lalago at hindi mo at ito ay magbubunga ng sagana sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat mula sa pasimula ng gawain ito hanggang sa matapos. Sa iyo po lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship our God. Let your kingdom come. Father above in heaven.
beautiful, name above every name, exalted, wonderful, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every how wonderful, how beautiful, name above isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. So ngayon po ay makibukas po tayo sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, at ito po ay may kinalaman po sa ating pong mga buhay. Yan. Efeso 5, Kapitulo 5, talatang 15 hanggang 16. Okay? So ang sabi po dyan sa babasahin ko po siya sa Tagalog at tingnan po natin sa English version para po makita po natin yung mga points na ating sasabihin mamaya. Ang sabi po rito sa verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon pong taong ito ay ang tema po natin ay prepare. Itong buong taong ito, paghahanda. Ito po ay hango sa salita po ng Panginoon sa Matthew chapter 25 na kung saan yung 10 dalaga na nag-aantay sa ating Panginoong Yesus at ang 5 ay mangmang at ang 5 ay matalino. So kaya nga po dito makikita po natin na ang 5 ay naghanda, ang 5 matatalino, sila po ay naghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang 5 naman ay mangmang na talagang yung salitang kanto, gagamitin ko po yung salitang kanto, nagpa-petiks. Alam niyo po ba yung salitang petiks? Ibig sabihin, nagpa-chill, nagpa-relax. So hindi niya pinaghandaan yung pagbabalik ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po dito ay ating pong bulayin. Ito pong sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang salita. At gusto ko pong kunin po yung parirala. Yung salitang redeeming the time. Sa Tagalog po ay samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. So ibig sabihin, ano po ba ang ibig sabihin nitong redeeming the time? At kapag tinignan po natin yung salitang redeeming the time, ay to buy it back.
bilhin, ibalik. To regain possession of it. At sinabing to regain possession of it, parang ikaw yung nagmamay-ari dati, kukunin mo ulit, ibabalik mo siya. At kapag ka tinignan po natin yung malawak pa na pakahulugan, alam niyo po ba na ang sinasabi po ng Biblia na kung saan ang ibig sabihin po ng salitang redeeming the time sa konteksto ng Biblia ay be careful how you live. Maging maingat po tayo kung paano po tayo mamuhay. Amen po ba? Yung redeeming the time. Pag tinignan po natin yung ibig sabihin niyan, ang konteksto ng ayan po, nakasulat sa ISB, be careful how you live. So maliwanag, nakasulat sa Biblia na maging maingat po tayo paano po tayo mamuhay. At sinasabi rin po, don't live like a fools. Huwag tayong mamuhay katulad ng isang mangmang. Diba sinabi ko sa inyo kanina, yung 10 dalaga na nag-aantay sa lalaking ikakasal at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na tayo po yung mga nag-aantay ng mga dalaga. At yung 5 ay matalino, naghanda po sila. Meron silang ilawan at meron silang dalang ekstrang langis. Samantalang yung 5 mangmang, wala po silang dalang ekstrang langis. May dala silang ilawan, pero walang dalang ekstra. Kaya nga dito makikita natin, anong ibig sabihin ng redeeming the time? Don't live like fools. Huwag tayong mamuhay ng katulad ng mga mangmang. Bagkos maging katulad tayo ng matalino. Ano pa yung sinasabi rito? Na kung saan, don't act thoughtlessly. Huwag tayong parang wala tayong alam. Tandaan po natin, alam natin na tayo po ay nag-aantay at muling babalik si Kristo. Sino po rito ang naniniwala na si Kristo ay muling babalik? Yan. Dapat maniwala po tayo na si Kristo ay muling babalik. Amen po ba? Siya'y dumating na noon, nung siya'y ipinanganak dito sa lupa, at siya rin ay nangako na siya ay babalik din. Kaya nga po dito, kapag tinignan po natin yung salita ng ating Panginoon, ay maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, maging maingat ka sa pamumuhay natin. Tanungin ko po kayo, paano po ba kayo mamuhay ngayon? How do you live? Nagiging maingat po ba tayo sa ating pamumuhay ngayon? Ngayon po ay tingnan po natin yung sinasabi po ng Colossians chapter 4 verse 5, na sinasabi rin ng Colossians chapter 4 verse 5 ay walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So tingnan po ninyo yung Colossians chapter 4 verse 5. Medyo mabagal yung natin. Colossians chapter 4 verse 5. Yan. Ang sabi po rito, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So, meron po siyang koneksyon doon sa sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 5, na kung saan, tingnan po ninyo, walk in wisdom. Maging matalino tayo. At paano po natin ma-acquire yung wisdom na yan? Ma-acquire natin ang wisdom kapag tayo po ay fully submitted sa Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo magkakaroon ng wisdom from above unless tayo po ay nakapailalim sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos.
nakapailalim po tayo kay Kristo sa kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya po ang taong meron pong tinatawag na Espiritu ng Diyos, nakapailalim sa Diyos, puno-puno ng karunungan mula sa Diyos. Amen po ba? Yung lakad, alam niyo po ba yung lakad? Nakakita na po ba kayo ng lakad ng lasing? Diretso po ba? Maglakad. Pagkos ano po yan, paglasing yan eh. Atras abante yan. Hindi yan makakarating sa bahay. Kasi atras abante yan. Gusto niyo po ba ganun kayo maglakad? Ha? Alam niyo po ba, yung tao, pagka pinalintulad po ng Biblia na kung saan dapat po tayong lumakad ng talagang with wisdom. Dapat punong-puno tayo ng karunungan. Tandaan po ninyo, time is a gift from God. Yung oras, ito po ay mula sa Panginoon. Kaya nga po, kapag tayo po ay tinignan po natin ang ibinigay na oras ng Panginoon, di natin alam kung kailan po tayo kukunin ni Lord. Amen po ba? Sino rito alam niya kung kailan siya kukunin ni Lord? Kaya dito, ayusin po natin yung ating pamumuhay. Ayusin natin yung ating lakad. Sapagkat, tandaan po natin, sinasabi ng Psalms 139 verse 16, ano po ang sinasabi po dyan? Your eyes saw my unformed substance, in your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Tingnan po ninyo, nakita ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Amen po ba? Siya po lamang ang tanging nakakaalam. At tayo po, alam po ba natin kung ano yung magiging kinabukasan natin? Sino po ang nakakaalam dito kung anong mangyayari bukas? Alam niyo po ba? Sino po ang nakakaalam kung anong mangyayari sa susunod na araw? Hindi po natin alam. Minsan nga makikita po natin yung iba, kausap mo ngayon, pagbulat ka, uy, kausap ko lang kanina yun Wala na. Kinuha na ni Lord. Kaya nga dito, makikita po natin dito na only God knows how much time each of us has on earth to make decision that will impact eternity. Amen po ba? Tanging ang Diyos lang. Kaya po sa buhay po natin, hayaan po natin, gusto ng Panginoon na tayo po ay mamuhay. Let us live constantly aware sa araw-araw na pamumuhay. Amen po ba? Kasi hindi po natin alam yung bawat ng oras, yung tik, 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 tik. Sabi ko nga dun sa mga nakarang mga turo ko, time cannot stop. Ang oras ay hindi mo pwedeng, yung clock, pigilin. Time cannot change. Hindi mo pwedeng baguhin yan. And time cannot bring it back. Kapag lumipas na yung panahon, hindi mo na pwede. Amen po ba? Kaya po, hayaan po natin, gamitin po natin yung lahat ng pagkakataon habang tayo po ay nabubuhay. Sabi nga po doon sa verse 16 ng Ephesians chapter 5, yung salitang making the most of every opportunity. Alam po ninyo, making the most of every opportunity. Dito, redeeming the time. So sa ibang salin, making the most of every opportunity. Dito, maganda rin siya,
making the best use of your time. Nakuha nyo? Yung salitang redeeming the time, ito po yan eh. Samantalahin natin yung lahat ng pagkakataon na ano, makagawa po tayo ng mabuti. Makagawa tayo ng mabuti. Huwag po nating sayangin yung sarili natin sa walang kapararakang pamumuhay. Namin po ba? Namuhay ka ng puno-puno ng puot. Namuhay ka ng puno-puno ng galit. Namuhay ka ng punong-puno ng mga negatibong kaisipan. Inubos mo yung buhay mo, kakaisip ng negatibo. Inisip mo nang inisip yung mga negatibo na dapat sana puro positibo ang nasa isip mo at nakagawa ka sana ng mabuti. Amin po ba? Inubos natin yung ating buhay, yung panahon, yung oras natin sa mga bagay na walang kwenta. Sasabihin ko po yung salitang walang kwenta. At alam po natin yan, kung ano yung mga bagay na walang kwenta, yung mga bagay na hindi nalulugod ang Diyos. Amen po ba? Uubusin natin yung buhay natin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta at hindi nalulugod ang Diyos. Kaya nga po dito sa Titus chapter 3 verse 8 ay tayo po ay sinasabihan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ni Titus. Sabi po rito, this saying is trustworthy. I want you to insist on these things so that those who have put their faith in God may devote themselves to good action. These things are good and helpful to other people. Anak, Tagalog tsaka English. Okay? So, tingnan po ninyo yung sinasabi dito, devote themselves to good action. Yung mabubuting gawa. Hindi tayo dapat maglagak ng buhay natin, ng sarili natin, doon sa mga bagay na walang kapararakan. Hindi tama. Kaya ang buhay po natin ay samantalahin po natin yung lahat ng pagkakataon. Huwag po nating sayangin. Habang nabubuhay tayo, gawin na po natin yung mabuti. Ano ba yung alam mong mabuti? Mabuti ba na ikaw ay magpamalas ng pagmamahal sa iyong anak? Mabuti ba na ikaw ay magpamalas sa iyong mga kapatid ng mabuti? Pagmamahal? Mabuti ba na ikaw ay magpakita ng maganda sa iyong asawa at anak, sa iyong mga mahal sa buhay? Mabuti ba na ikaw ay magpakita ng mabuti sa iyong kapitbahay? Isa lang po ang buhay po natin. Hindi mo yan pwedeng ibalik pag naman natin. Maging maingat po tayo. Sa Proverbs chapter 2, verse 1 to 15 ay sinasabi po ng Proverbs, Kawikaan, chapter 2, verse 1 to 15. Ang sabi po rito ni Haring Solomon, aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pang-unaway pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin at tulad ng ginto na iyong miminahin,
malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng karunungan, ang katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong maunawaan ang katwiran at katarungan, at iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan, madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unawa ay maglilihis sa likulikong landas, ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay. At doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan, ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan, na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga tao ang hilig ay paggawa ng kasamaan, ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maasahan, sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Tingnan po ninyo yung sinasabi ni Haring Solomon. Pakinig mo ay ibaling sa ating mga utos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kaiwan, ng Biblia. Sa pamamagitan ng pakikinig po natin ng kanyang salita ay nalalaman po natin kung ano po yung nais ng Diyos. At ito po ang nais ng Panginoon sa atin. Maging maingat tayo kung paano po tayo mamuhay. Amen po ba? Maging maingat tayo. Alam niyo po ba na sa panahon natin ngayon, pasama ng pasama ang daigdig. Pasama ng pasama ang daigdig. Mapapansin mo, ang mga tao ay magiging makasarili, lapastangan, walang utang na loob, hindi marunong gumalang. Ibig sabihin, yan ang mga klase ng tao sa mga darating na panahon. At nangyayari na. Nangyayari na ang mga bagay na ito. Hindi ko po alam kung anong mga kwento ninyo sa mga kanya-kanyang buhay natin. At ako po ay marami pong mga nakasalamuha na talagang umiiyak sila dahil sa karanasan na talagang sobra ang mga paglapastangan sa kanila. Ano na po sila? May edad na. 72 years old na sila. Pero grabe silang sagot-sagutin. Bata lang. Kabataan. Kaya mga kapatid, ito po yung makikita po natin sa buhay na ito na kung saan tayo po ay talagang nais ng Panginoon na magkaroon po ng pagkakataon na sa panahong ito ay samantalahin natin na tayo po ay makagawa ng mabuti. At gusto ko pong tignan po natin ito na kung saan ang Diyos mula pa noong una, tayo po ay nilikha ng Diyos. Masterpiece po tayo ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, na tayo po ay nilikha niya, noon pa man ay para tayo gumawa ng mabuti. Sa Tagalog, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin, tingnan po ninyo yung salita niya, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng ano po yung sinabi? Iukol natin ang ating sarili sa paggawa ng sino po ang lumikha sa atin? Tingnan po ninyo, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang, mga kapatid, bawat isa po sa atin ay nilalang ng Diyos at nilikha. Nalikha po tayo sa pamamagitan ni Kristo. At tayo po mula noon
Tayo po ay nakatadhana na gumawa ng mabuti. Hindi po tayo nakatadhana na gumawa ng masama. Amen po ba? Kaya nga sa daigdig na ito na punong-puno ng kasamaan, hayaan po natin na maluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung ikaw at ako ay kumikilala kay Kristo, kumikilala kay Jesus, hayaan po natin, patuloy po natin gawin ito. Amen po ba? Tayo po ay nakatadhana na gumawa ng mabuti, hindi po kasamaan. Kaya nga sa buhay po natin, samantalahin po natin ito, sapagkat tayo ay nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang gumawa ng mabuti at hindi masama. Tandaan po natin, marami ang gagawa ng masama po sa atin. Amen po ba? Marami ang gagawa ng kasamaan. Pag-iisipan ka ng masama, pagsasalitain ka ng masama, at gagawa ka ng masama. Pero sabi ng Biblia, gawa mo ba ng masama ang gumawa ng masama sa iyo? Hindi. Sa Romans chapter 12, verse 21, ano po ang sinasabi diyan? Gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Amen po ba? Kaya yung turo ni Kristo, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng ano? Ng tinapay kasama garapon. Para kapag nabasag, wasak yung mukha niya. Ganun po ba? Mga kapatid, huwag kayong magpadaig sa masama kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kapag ikaw ay pinuprovoke na magalit, nako, huwag kang magalit. Amen po ba? Umiwas ka na kung makakaiwas ka. Hello? Pag pinuprovoke ka na magalit, umiwas ka na. Hanggat maaari. Bakit? Kapag nagalit ka, sabi ng Santiago 1:20, ang galit ay hindi makakatulong para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Gusto ng Panginoon, hindi nagagalit ang kanyang mga anak. Pero tandaan po ninyo, dalawang klase po ang galit ha. Merong righteous anger at merong unrighteous anger. Pag sinabing righteous anger, nagagalit ka dahil merong hindi makatarungan. Nagagalit ka dahil hindi tama yung kanyang ginagawa. Amen po ba? Yung unrighteous anger, nagagalit ka ng walang kabuluhan. Nagagalit ka ng walang kapararakan. Nagagalit ka ng sarili mo lang. Nakuha po natin, dalawang ibig sabihin po ng anger ha. Pero ang Diyos nalulugod siya doon sa righteous anger. Hindi namang masamang magalit, pero sabi ng Biblia, huwag kang magtatanim ng galit. Tandaan ninyo, kapag kayo nagalit, hanggat maaari, mawala yan kaagad. Kasi kapag ka lumala po yan, nagiging puot. Pwede kang makasakit, pwede kang makapatay. At hindi lang yon. Pag nagalit ka, nakasakit ka na sa kapwa, nasasaktan mo rin yung katawan mo. Kasi high blood ka. High blooding ka. Pag high blood ka, pupulo yung dugo mo. Di ba? Hindi magiging maganda pakiramdam mo eh. Pag nagalit ka, makakaramdam ka ng kalungkutan. Ibig sabihin yan, ano yan eh? Magiging matamlay ka. Magiging matamlay yung pakiramdam ng katawan mo. Hindi magiging masigla. Kung makakaiwas ka, magsasalita. Sumasagot yung speaker. Oh. So sabi niya, huwag kayong magalit. Okay, sabihin niyo sa katabi niyo, bawal magalit. Amen po ba? Okay, gawan po natin ng mabuti ang masama. Kaya nga po, hayaan po natin na tayo po ay pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na let us redeem the time. So tingnan po ninyo, maging po ang ating Panginoong Jesucristo
nung siya po ay nandito sa lupa, ay tinuruan niya po ang kanyang mga disipulo. Tinuruan niya ang mga disipulo na kung saan samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Hindi sila magsasayang ng oras. Sabi po ni Jesus sa John chapter 9 verse 4, ano yung sinabi ni Christ? John chapter 9 verse 4, sabi niya rito, samantalahin natin yung mga pagkakataon habang maliwanag pa. Kasi kapag gabi na, hindi ka na makakagawa. Tama po ba? Tingnan po ninyo. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyo. Anong ibig sabihin ni Christ dito? Habang may panahon pa. Yun yung kanyang ibig sabihin. Ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa mga anak, sa pamilya, mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, at lahat ng kaibigan po natin. Ipahayag po natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Huwag po nating hayaan mamatay po sila. Kunin sila ni Lord na hindi sila nakakilala sa Panginoon. Pakinggan ka man o hindi. Hello? Pakinggan niyo po maigi. Yung sinasabi ni Christ, kailangan nating gawin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin. So, nung nandito pala ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabihan na niya yung mga alagad. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan po natin gawin yung lahat ng ipinapagawa ng Panginoon sa atin habang umaga pa. Anong ibig sabihin nun? Habang may panahon pa. Baka mamaya pagsisiyan natin, pag lumipas na yung panahon at hindi mo na kayang magsalita, hindi mo na kayang humayo, hindi mo na kayang pumunta doon sa mga bahay-bahay, eh baka doon ka mag-desire na gusto ko makakaroon ng salita ng Diyos. Sana ako, Pastor, sana ako sa iyo. O baka naman pagka yung baldado ka na, talagang wala na. Ay hindi kita isasama. Bubuhatin pa kita. Maiwan ka na lang sa bahay, magpahinga ka na lang, manalangin ka na lang para sa akin. Amin po ba? Habang malakas pa tayo, habang kaya pa natin, amin po ba? Huwag niyo sayangin yun. Tingnan mo, maging si Christ, talagang tinuturo niya yung tinatawag na redeeming the time. Kaya po ako, alam niyo po ba, wala akong sinasayang na oras ngayon. Kahit saan ako dalhin ng Panginoon, ginagawa ko yung nais na ipagawa ng Panginoon. Na kahit na nararamdaman ko na na kailangan magpahinga ako, pero hindi. Kailangan mong gawin yung pagkakataon na yon. Samantalahin mo yung lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Tingnan po ninyo yung Luke chapter 4, verse 43. Ano sinasabi ng Luke chapter 4, verse 43? Sinasabi ng ating Panginoon, kahit anuman yung mga distraction sa paligid natin. Tandaan po ninyo, marami pong distraction ha. Hello? Along doon sa mga bagay na ginagawa po natin, kailangan po natin gawin yan. Pero wag po kayong pahadlang. Amen po ba? Even ang ating Panginoong Jesucristo nung nandito siya sa lupa, sa loob po ng 33 years, tinapos ng ating Panginoon yung kanyang misyon. Amen po ba? Nabuhay siya ng 33 years, pero 3 taon lamang po siyang nagmisyon. Pero natapos po niya ang kanyang misyon. Ipinako siya sa krus,
namatay, at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Bakit? Para ang sino mang sumampalataya sa Kanya, lahat ng sumampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. So ang sino mang sumampalataya, sabi ni Kristo, hindi na mapahamak bagkus may buhay na walang hanggan. Tinapos ni Kristo yon. Kaya nga lahat ng kikilala kay Kristo, hindi po yung reliyon ang yakapin natin. Ang yakapin natin ay yung sinasabi ng Biblia na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kapatawaran. Siya'y namatay at muling nabuhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, tingnan po ninyo, sinabi ng ating Panginoon yan sa kanyang mga alagad. Ipahayag po natin. Bakit? Bakit kailangang ipahayag yan? Katulad ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, verse 16. Sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat ito ang kapangyarihan. Tingnan po ninyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng ano? Ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, habang ipinapahayag po natin yung Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo, yung ginawa niya sa krus, pag sinabi mo sa kapwa natin, mahal ka ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Siya'y na ipinako sa krus, namatay, at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Ganun lang kasimple. Ibahagi mo. At meron pong kapangyarihan yun. Pag narinig ng tao, magkakaroon siya ng pag-asa. Pag narinig ng tao, gaano man kabigat yung kanyang dinadalang pagsubok, dinadalang kasalanan na kung saan hindi niya alam kung paano siya mapapatawad. Pero kapag narinig niya ang Ebanghelyo, may kapangyarihan po yun. Samantalahin po natin ang pagkakataon. Huwag nating hayaan na lilipas ang panahon na ang mga mahal natin sa buhay ay kukunin ng Diyos na hindi sila nakarinig, hindi sila nakakilala kay Kristo. At huwag kayong matakot kung sakali man na ikaw ay i-reject. Tandaan po ninyo, hindi kayo ang nireject nila. Ang nireject nila, si Kristo na nagbibigay ko. Sinayang nila yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay. Nagpapatawad ng kasalanan. Amen po ba? Kaya po, hindi ko kahiya-hiya na ibahagi si Kristo. Amen po ba? Mas nakakahiya yung gumawa ka ng masama. Mas nakakahiya yung wala kang pinapahayag na kaligtasan. Kasi si Kristo po. Biro nyo, naturingan na Kristyano tayo, hindi tayo nagpapahayag patungkol kay Kristo. Alam niyo po ba na dapat naintindihan po natin ito, mga kapatid. Naunawaan po natin ang sinasabi ng Biblia na kung saan tayo po ay patuloy na gawin ang mga bagay na ito sapagkat ito po ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya sa buhay po natin, hayaan po natin na maging habit po natin na ipahayag si Christ. Kahit na ikaw ay nagtitinda, alam niyo po ba pwede kang magpahayag eh. Doon sa tindahan mo ng halimbawa may kainan, katulad ni Sister Angie, meron siyang kainan, maglagay ka ng trucks. Marami po tayong trucks dyan. Lagay ka ng trucks doon sa may mesa. Ikaw ay meron kang business ng paglalaba, lagyan mo ng pagka binigay mo yung lagyan mo ng trucks. Marami tayong trucks dyan. Estudyante ka, kumuha ka ng trucks dyan. Kahit hindi ka magpahayag, basta naibigay mo yung trucks. Alam nyo, inalay na lang po yung mga trucks natin, hindi natin may pamigay. It's about time. Kaya po natin magkaroon tayo ng tinatawag na deep desire na may pahayag natin sa Christ.
Ay, estudyante ka. Estudyante ka. Di magdala ka ng ano? Kada magdala ka ng mga siguro 50 piraso. Ewan ko lang, siguro araw-araw ang dami mong masyesira. Kahit hindi ka lang magsalita. Marami po tayong trucks dyan. Mamaya kumuha po kayo. Amen po ba? Nagdadrive ka? Tulad kanina, may nakausap ako kanina. Natabi lang sa akin. Sinerang ko na siya. Hindi mo madaling makipag-usap. Kaya lang maging matalino kayo. Baka mamaya kausap niyo, hold upper pala. Tutukan ka ng baril. Sabi ng Bible, be wise like a serpent, be meek like a dove. Pagkausap mo, matino, maging katulad ka ng kalapati. Pero pagkausap mo, maging matalino ka. Amen po ba? Dapat serpiente ka. Matalino. Amen? Para hindi po tayo maloko, madaya. Kasi marami pong mandaraya ngayon. Baka mamaya kausap mo, mandaraya, mandarambong, manloloko. Ay maging matalino ka. Habang kinakausap mo, baka mamaya binubudol ka na, hindi mo alam. So dapat maging matalino ka. Dapat serpiente po tayo. Amen po ba? Ngayon, paano po natin matututunan how to learn to redeem our time? Paano po natin malalaman? Dalawang bagay po ang nais kong iwan po sa atin. Itong dalawang bagay na ito, kapag naitanim sa isip natin, matututunan po natin samantalahin ang lahat ng pagkakataon. Una, conscious of the fact that we may not have another day. Conscious of the fact that we may not have another day. Ibig sabihin nito, anong ibig sabihin nun? Dapat meron tayong conscious tayo sa katotohanan na wala na tayong isang susunod na araw. Na kung saan yung buhay po natin, pag nawala na, hindi na pwedeng ibalik yan. Amen po ba? O kaya lumipas na yung panahon, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Amen po ba? Ito yung katotohanan katulad na sinabi ko kanina. Okay? Conscious of the fact that we may not have another day. So kapag naitanim sa isip natin yan, parang yung sinasabi po ng isang awit ni Tim McGraw. Sabi ni Tim McGraw yung kanta niyang live like you were dying. Mabuhay tayo katulad ng tayo'y mamamatay na. Amen po ba? Pag nailagay na sa isip natin na tayo po ay mamamatay na, alam niyo po ba na sasamantalahin po natin yung yung pagkakataon na yan na halimbawa sample lang, bukas alam mo mamamatay ka na, anong gagawin mo ngayon? Hindi ba dapat sasamantalay mo na yung pagkakataon, gagawa ka na ng mabuti sa mga mahal mo sa buhay, sasabihin mo na mahal mo sila, ipapakita. Yun po yung bang kaisipan ba na parang bukas mamamatay ka na? Amen po ba? Alam niyo, pagka gano'n ang laging nasa isip natin na bukas mamamatay ka na, lagi kang handa na gumawa ng mabuti. Hindi mo sasayangin yung pagkakataon na may padama mo sa mahal sa buhay, sa kapwa, yung magandang bagay. Amen po ba? Amen po ba? Ngayon, bukas, isipin natin, bukas wala na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Magkasama tayo. Pakita niyo po yung padama natin yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa. Kukunin ka na pala bukas, nagsungit-sungit ka pa.
Amen po ba? Bukas kukunin ka na. Sorry for the word, nagmaldita ka pa. Diba? Dapat maging ano ka na. Yung bang ipakita mo na yung ano yung pagkakataon, ito na yung last chance mo. Ito yung huling pagkakataon. Sinabi ng Panginoon yan. Amen po ba? Hello? Kailan mo sinabi sa kapatiran na ano? Kapatid, mahal na mahal kita. Diba? Ewan ko sa loob ng church natin kung sinabi natin sa mga kapatiran, mahal na mahal. Pero meron akong narinig sa post, nakita sa post, na nagsabi sa akin yan, Pastor, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ka po ninyo. Mga kapatid, hayaan niyo iparamdam natin yung pagmamahal. Kasi baka mamaya bukas wala na tayo. Amen po ba? Hello? Baka mamaya hindi na nila makita yung ating mga mukha. So dapat po ngayon, pagkakataon natin na talagang bilang Kristiyano, isipin mo na ikaw ay kukunin na ng Panginoon. Kailangan magawa mo na lahat bago ka pakunin ng Panginoon. Amen po ba? Dapat ganun lagi yung nasa isip natin. Naku, bukas kukunin na ako doon. Dapat ngayon gawin ko na to. Di ba? Parang sa school lang yan Pag sinabing submit your ano na ngayon, due date na ngayon, nagpupuyat ang mga estudyante. Talagang patayan yung kanilang ginagawa. Di ba? Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo mapatulog yan. Talagang tatapusin nila yung kanilang ginagawa. Kaya nga, sa buhay po natin, alam niyo po ba, kapag ginawa po natin yung mabuti, mga kapatid, wala pong ginawa tayong mabuti na hindi po mawawala ng kabuluhan yan. May kabuluhan. Sa Mark chapter 9 verse 41, ito po ay meron pong tinatawag na reward. Amen po ba? Lahat ng mga mabubuting ginawa natin sa kapwa natin, dahil nalwalhati natin ng Diyos, tandaan po natin, ayun nakasulat ay Mark chapter 9, verse 41. Ang sabi po rito, na kung saan sinasabi ng ating Panginoon, anuman yung ginawa natin sa kapwa natin, kahit isang basong tubig lang, lalo na sa lingkod niya, ito po ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Isang basong tubig lang ang ginawa mo sa lingkod niya. Binigyan mo siya ng tubig, nilagyan mo pa ng kape. Di tuwang-tuwa ako. Diba? O, tingnan po niyo sinasabi ng Mark chapter 9 verse 41. Isang basong tubig lang, nilagyan mo ng kape. Diba? Tingnan po niyo, tandaan niyo, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak natatanggap ng ganitong pagpapala. Amen po ba? Kaya yung mga dinadalaw dyan at hindi nyo binigyan ng basong tubig yung yung lingkod niya. Kahit baso lang, wala kayong binigay, kahit walang laman. Walang gantimpala. Hindi po yun ang point. Ang point, lahat ng ginawa po natin na mabuti, tandaan po ninyo, may gantimpala. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, hindi po nawawalan ng kabuluhan ang lahat ng mabubuting bagay na yan na ginawa natin. Laging merong reward. Kaya kung bukas kukunin na tayo ni Lord, ay samantalahin na natin yung pagkakataon. Amen po ba? Gawin mo na ng mabuti yung kapwa natin. Mamaya
Pakainin niyo ako sa ano. Joke lang. So, tingnan po ninyo. Huwag po nating hahayaan na maging katulad po ang mga ginagawa po natin, katulad na sinabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. Anong klase ng paggawa ang ginagawa po natin? Ito po ba ay dayami? Ito po ba ay kahoy? Ito po ba ay nasusunog? Mga kapatid, maliwanag ang Biblia, sabi rito, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Verse 13, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Verse 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Verse 15, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Mga kapatid, kung ikaw ay kumikilala sa Panginoon, tandaan po natin, dapat ang materyales na gagamitin po natin sa paggawa ng mabuti, ginto, pilak, at talagang ito po ay hindi nasusunog. Diamante. Amen po ba? Hindi nasusunog yan. Mas lalong kumikinang yan. Pero kapag ang ginamit nating materyales, kahoy, dayami, damo, sigurado sunog yan. Pero ligtas po tayo. Wala nga lang tayong gantimpala sa langit. Tandaan po ninyo, meron pong gantimpala sa langit. Kaya yung mga ginagawa po natin mabuti, at talagang puro kabutihan niya na talagang sa puso po natin. Dito sa lupa, alam niyo po ba, lahat ng ginagawa po natin na mabubuti, meron din pong blessing yan. Kaya huwag po kayong mawalan ng pag-asa kapag gumagawa ka ng mabuti dito sa lupa. May blessing yan mula sa Diyos. Pero sa langit, pag mabuti rin ang ginawa natin dito sa lupa, talagang gumamit tayo ng materyales na talagang hindi nasusunog, meron tayong gantimpala. Pero kapag ang ginamit po natin ng materyales ay kahoy, nasusunog, dayami o damo, ito po ay mawawalan ng kabuluhan yung mga ginawa natin. Kasi bakit? Hindi bukal sa puso yung paggawa natin. Amen po ba? Kaya kapag ginawa na po natin yan, tandaan po natin, meron pong sinasabi sa Biblia, kapag ginawa ng kamay yung isa, huwag lang ipagsabi doon. Amen po ba? Kasi kapag sinabi mo doon, tinanggap mo na yung gantimpala mo. Amen po ba? Kapag pinuri ka ng iba doon sa ginawa mo, huwag mong angkinin yung pagpuri sa'yo. Hoy, ang bait-bait mo naman pagkat tinanggap mo yon na kung saan, sabi mo, mabait talaga ako. Wala ka na. Sunog na yung ginawa mo. Dapat, pag pinuri ka ng tao doon sa mabuting gawa na ginawa mo, sa Diyos po ang pabuti. Amen po ba? Hello? Sa Diyos po ang pabuti. Huwag kang mag-aangkin ng ginawa mo mabuti. Amen po ba? Laging sa Diyos ang papuri. Kaya, sa buhay po natin, ayun po yung una, magkaroon tayo ng consciousness na kung saan ilabaga ay huling araw mo na. Amen po ba? Pangalawa, ask God to help us. Humingi po tayo ng tulong sa Diyos na tayo po ay samahan niya. Ask God to help us to redeem our time. Kasi kailangan po natin ang tulong ng Diyos, hindi po natin kaya na may pagpatuloy ang buhay na ito nang wala ang tulong ng Diyos. Kasi mapapagod at mapapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Sa totoo lang. Kasi bakit? Ginawan mo ng mabuti, ay ginawan ka naman ng masama. Di ba? Hello? Mga kapatid,
ang hirap gumawa ng mabuti, lalong-lalo na yung mga nasa paligid mo, ang pinabalik sa iyo ay masama. Hello? Sino po rito ang napapagod ng gumawa ng mabuti kasi masama yung binabalik sa iyo? Nakakapagod, di ba? Nakakapagod. Sino po ang napapagod? Pero ito po yung sinasabi ng Biblia. Kailangan po tayong humingi ng tulong. Kailangan po nating ihingi ng tulong sa Diyos na kung saan yung isip natin at yung puso natin ay talagang ginawa natin ito hindi sa tao. Colossians 3 verse 23 to 24. Amen po ba? Hindi tayo gumawa ng mga bagay para sa tao, kundi ginawa natin yon sa Diyos. Tingnan niyo, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Hello? Amen po ba? Kaya humingi tayo ng tulong. Panginoon, tulungan niyo po ako. Panginoon, ang isipan ko at puso ko, hayaan mong ito ang laging maging laman. Amen po ba? Mga kapatid, hindi masasayang yung ginawa mo kapag ito po naging kaisipan mo. Gawang ka man ng masama, okay lang. Di ba? Ang mahalaga, ginawa mo yon para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya huwag po kayo mapagod. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang mapagod, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manghina, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka, kapatid. Kaya, sa totoo lang, alam niyo po ba na habang tayo po ay nandito sa lupa, talagang yan po ang nais ng Panginoon. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon na makagawa ng mabuti. Amen? So, hayaan po natin, tingnan po natin, bulayan po natin yung mga sarili natin. Let us evaluate ourselves. Saan ka na ba ngayon? Ano ba ang kalagayan po natin ngayon? Hayaan po natin, patuloy po nating i-reflect yung mga sarili po natin dito. Amen po ba? Mag-reflect po tayo. Ito bang ginagawa? Excuse po. Ito bang ginagawa ko? Kalooban ba ng Diyos? Ito bang ginagawa ko? Nalulugod ba ang Diyos? Ito bang ginagawa ko? Ayon ba kaya sa salita ng Diyos? Yan. Mag-reflect po tayo. Ito bang ginagawa ko ay makabubuti sa iba? Let us reflect. Mag-reflect po tayo. Kasi kapag hindi tayo marunong mag-reflect ng sarili natin habang nasa bahay ka, sigurado yan, lahat ng ginawa po natin parang pakiramdam mo, ginawa ko naman yung tapos parang wala naman. Yan. Kaya marami yung tumitikil sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Napagalitan ka lang. Wala na. Tumigil ka na. Kaya nga, ito yung mga pagkakataon na dapat nire-reflect po natin. Ito bang ginawa ko? Ginawa ko ba ito sa Panginoon? Di ba? Ito bang ginawa ko? Nalugod kaya ang Panginoon? Ito bang ginawa ko? Ayon kaya sa salita ng Diyos? Kaya nga dito makikita po natin, ano man ang meron tayo, yung oras, panahon, tanda po ninyo ako mula nung naging 50 years old ako, 3 bagay ang nais kong i-save. Oras, lalo na yung oras. Kasi hindi mo na pwedeng ibalik. Oras, pera, tsaka yung lakas. Itong 3 to. Oras, pera, lakas. Bakit? Kasi matanda na ako eh. Yung oras ko, hindi ko na pwedeng ibalik yung noon. Bata pa ako.
Yung pera. Yung perang meron ako ngayon, hindi ko na kayang kitain katulad nung bata pa ako. Nakopon niya, yung lakas. Yung lakas ko ngayon, hindi ko na kayang gumawa katulad noon. Kaya samantalahin po natin yung pagkakataon. Kaya nga ako habang malakas pa, kaya pa, nakakalakad pa, talagang ginagawa ko yung lahat ng pinapagawa ng Panginoon. At alam ko, marami po sa atin. Nabibless nga kahapon kay Brother Mulong. Kasi talagang si Brother Mulong, ayaw po ang asawa ni Sister Lisa. Sa kabila ng dadayanin sis. Pero talagang, makikita po natin. Talagang pinipilit niya na matapos yung church natin doon. At hindi alintana sa kanya yung kanyang nararamdaman. Na parang pag nakita mo, walang nararamdaman. Diba? Kaya po sa buhay po natin, hayaan po natin, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng oras, pinagkalooban tayo ng Panginoon ng lakas, pinagkalooban tayo ng talento, ng kayamanan, anumang meron tayo ngayon. Karunungan, mga kapatid, samantalayin natin yung pagkakataon. Gamitin mo yan para sa pagbuhay. Ano po ba? Huwag natin sayangin. Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo, kapag lumipas po yung panahon, hindi mo na mapapakinabangan kasi lumipas na po yung lahat ng bagay. Kaya tingnan po ninyo sa James chapter 4, verse 14. James chapter 4, verse 14, tayo po ay katulad po ng hamog. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang pusok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Isa lang po ang buhay natin. At yung buhay na yan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Samantalang natin yung pagkakataon. Mapaglingkuran ng Diyos, magawa natin yung ipinagagawa ng Diyos, masunod natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hayaan po natin, patuloy natin luwalhatiin ng Diyos hanggang tayo ay nagagawa. Ano po ba? Ano po ba? So yung buhay po natin, katulad na sinasabi ni Santiago, para lamang tayong hamon o pusok na kapag ka sumingaw na yan, wala na. Alam niyo po ba, ang buhay po natin ngayon, may pamilya tayo, may mga anak. So lahat ng pinaglaanan natin ng buhay po natin, darating ang araw, yung mga anak natin, makakalimutan nila yung mga bagay na kasi magkakaroon sila ng sariling pamilya. Amen po ba? Iiwanan nila tayo. Pero tandaan po natin, even mga kaibigan, iiwanan din tayo kasi meron din silang mga kanya-kanyang buhay. Pero tandaan po ninyo, sa buhay natin, meron pong hindi na may iwan. Kahit anong mangyari. Ang iba po yung ating Panginoon. Ano po ba? Hindi tayo iiwan, hindi pababayaan ang Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi niya sa kanyang salita, Hebrew chapter 13, verse 5, I will never leave you, nor forsake you. Maging si Kristo ay nangako din sa Matthew 28, verse 20. Sinabi rin ni Christ sa atin, sabi niyo, tingnan po ninyo, hindi kita
iiwan. Sa Matthew 28 verse 20, hindi kita iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya mga kapatid, kung iwanan ka man ng sinuman, meron pong hindi mag-iwan sa atin. Kaya, iwanan man tayo, maniwala pa rin kayo na lahat ng mga gagawin natin, kasama pa rin natin ang Panginoon. Tingnan nyo, sabi niya rito, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So, sa lahat ng pagkakataon, si Kristo ay kasama. Sa panahon na nag-iisa ka na, sa panahon na nalulungkot ka, sa panahon na nahihirapan ka na, ang Diyos kasama na. Nangako siya, hindi tayo iiwan ng pagbabayaan. Kaya sa gabi pong ito, rest assured, hindi tayo iiwan ng pagbabayaan ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Pag sinabi ng iba, wala na akong magagawa sa iyo. Pero si Christ, meron akong magagawa para sa iyo. Amen? Amen po ba? So sa oras po ito, iyan po natin, patuloy natin malagay ng ating Panginoon. Sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo at tayaan po natin, patuloy po natin namnamin ang presensya ng Panginoon na talagang kasama po natin siya. Amen? Lahat ng naniniwala, nananalig sa ating Panginoon Yesus, si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Mga kapatid, ang presensya niya ay lagi po nating kasama. Amen po ba? Sa panahon ng iyong kalungkutan, sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng wala, sa panahon ng meron, sa panahon ng masaya tayo, at sa panahon na tayo nananagumpay, ang Diyos kailanman hindi kanya iniwan at kasama natin palagi ang Panginoon. Kaya sa oras po ito, let us redeem our time na kung saan patuloy natin ilayin ang sinabi ng Panginoon. Kasama natin siya. Shall we bow our head and let us meditate God's word, God's promise na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. At hayaan natin, do not lose hope. Patuloy tayong gumawa ng mabuti sa kabila ng ito po ay mahirap. Beautiful Savior, beautiful Savior, God of love of God, holy and righteous, holy and righteous, blessed Redeemer.
Pero kapatid, sa gabi ito, it reminded us how beautiful God is. Amen po ba? Mga kapatid, sa gabi ito, isipin mo, paano kabuti ang Diyos sa atin. Kailanman hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa oras po ito, habang sinasamba natin siya, hayaan mong limutin mo ang lahat ng pangit na bagay sa kapaligiran. Kung mga pangit na yung mga nangyayari sa paligid po natin, meron pong magandang bagay sa Diyos. At habang sinasamba po natin siya, bubuksan ng Panginoon ang ating kaisipan at puso sa isang maliwanag na kung saan ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, at sino mang sumusunod sa akin, kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman. Tandaan po natin, maliwanag ang buhay ng taong si Kristo ang nakatuon sa kanyang kaisipan. So habang tayo sumasamba sa Panginoon, isipin mo ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin at patuloy na ibalik sa Kanya ang lahat ng bagay na ginawa niya. How beautiful! Kapatid, sa oras mo ito, alalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon. Yes, upang hindi ka maglinaw at mapagod. Let us declare God's goodness. Hayaan mo sa oras mo ito, patuloy natin sabihin sa Panginoon, I love the Lord. Yes. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. I've known you as a father, I've known you as a friend.
Lord, salamat sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Hindi lingid sa iyo ang lahat ng mga bagay na ginawa mo ng iyong mga anak. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang pagpapagal. O Diyos, tulungan mo po kami na patuloy na samantalahin namin ang pagkakataon na makagawa kami ng mabuti sa kapwa po namin. Magawa namin ang kalooban mo. At kalooban mo na kami gumawa ng mabuti sapagkat ito po ay Lord, noong pa man, nilikha mo kami. Kami, Panginoon, ay tuloy na naling ka sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus upang gumawa ng mabuti. Hayaan mo sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo sa puso ng bawat isa ay maging encouragement na hindi namin kapaguran ang paggawa ng mabuti. Maging matalino kami sa mga huling araw. Hayaan mo po, O Diyos, na habang kami, Panginoon, ay nag-aantay sa iyong muling pagbabalik, ay makitaan mo kami na handang-handa sapagkat hindi kami napagod sa lahat ng mga ipinapagawa mo. O Diyos, patuloy mong pagpalain ng bawat isa ayon sa kanilang mga ginawa, ayon sa kanilang pananampalataya sa iyo, ayon sa iyong salita at kalooban. I-bless mo ang bawat isa. At lahat ng mga nakapakinig ngayon, hayaan mong punuin mo ng pag-asa ang kanilang puso. Punuin mo, Panginoon, ng kalakasan at katatagan. Punuin mo, O Diyos, ng karunungan. Samantalang kami, Panginoon, ay tumatakbo sa daigdig na ito na puno ng kasamaan. Subalit, O Diyos, naniniwala kami. Ikaw ay mabuti. At maraming mabuti na pinili mo na nananatili sa iyo. Kaya sa oras po ito, hayaan mo patuloy kang mahayag sa iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Hayaan mo pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. I-bless mo po sila emotionally, mentally, physically, financially, and most especially, spiritually. Salamat po, Panginoon. Let their spiritual dynamic, O God, ay patuloy na continuously na mag-grow. And even, Lord, their physical capability, patuloy mong i-develop, Panginoon. Patuloy mong ihanda hanggang sa iyong muling pagbabalik. And even, Lord, financially, let the financial stability, O God, patuloy na mag-develop sa buhay upang gamitin mo ang mga pagpapalang ito na mahayong, may pahayag, may programa namin ang pangalan ni Jesus sa maraming tao. Gamitin mo ang bawat isa para sa iyong kapurihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong iglesia ng Adventist Rock Jesus Bible Church Ministry. Sa lahat man ng dako, Panginoon, ang lahat ng mga mananampalataya, i-bless mo, Panginoon. Lahat ng iglesia na tunay na sumasampalataya sa iyo. Pagpalain mo at huwag mong hayaan na mapagod sa paggawa ng mabuti. Salamat po ng marami, O Diyos, ngayong gabing ito ay patuloy mong ipinadama ang kasiguruhan sa puso na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng daigdig. Nananampalataya kami na ikaw ay kasama namin hanggang sa ikaw ay muling bumalik sa daigdig na ito namin ginagawa. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng katangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng magsabi lang, Amen and Amen. Walang pa ang Diyos na buhay. Pwede po ba pumalakpak tayo ng malakit? Hallelujah! Saluhan po natin ang katagumpayan ng ating gawain. Lord, you are good!